Dinaig pa ni Lala ang isang celebrity nang siya ay salubungin ng mga kapitbahay. Bawat isa ay kinukumusta siya. Binabati at pinupuri ang kanyang bagong silang na sanggol. Kapapanganak pa lamang niya at naging napakaselan ng kanyang pagbubuntis dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Mabuti na lamang at nairaos niya ng matiwasay ang panganganak. At sa kasalukuyan nga ay giliw na giliw ang mga kapitbahay nila sa bagong silang na si Baby Alice. Bago makapasok sa kanilang tahanan ay ilang bata pa ang nakihabol at nakibati rin kay Lala. Ika pa nga ng mga yon ay mag-iingat siya dahil paborito ng mga aswang ang mga baby. Napatawa na lamang si Lala at sinakyan ang kainosentehan ng mga bata. Aniya ay mag-iingat sila parati. Mahinahong itinaboy ng asawa ni Lala na si Ricky ang mga bata upang makapagpahinga na ang kanyang mag-ina. Pagkaalis ng mga bata at pagkapasok ni Lala sa bahay, ay tsaka bumira ng iyak ang babae. Buong ingat nitong niyakap ang sanggol habang tahimik na humahagulgol. Si Ricky naman ay napabuga na lamang ng hangin at ikinulong din sa mainit na yakap nito ang kanyang mag-ina. Hiniling na lamang ng lalaki na sana ay malampasan na nila ang bahaging iyon ng pagiging mga bagong magulang. Kinagabihan ay makailang ulit na binisita ni Lala ang pagkakakandado ng mga bintana at pintuan ng kanilang tahanan. Hindi kasi mawala-wala sa isipan niya ang babala ng mga bata ng umagang iyon. Ang tungkol sa aswang. May palagay siyang magiging mahaba ang magdamag. Nagtindigan pa nga ang balahibo ng babae nang makarinig ng mga alulong ng aso. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at patakbong tinabihan ang natutulog na anak. Sabay pangako na habang siya ay nabubuhay, ay magiging payapa ang bawat gabi ng kanyang prinsesa. Samantala, ay panay naman ang pagmumura ng magkaibigang Densyo at Egay. Sinipa pa nga nila ang nananahimik na basurahan sa isang tabi dahil sa labis na yamot. Paano ba na may nakahuli na sila ng asong mapupulutan? Kaya lamang ay nagwala iyon at paulit-ulit na umalulong, kaya nakaalarma sa mga kapitbahay. Tuloy ay napilitan silang pakawalan iyon bago pa man may lumabas at i-report sila sa barangay. Mahigpit kasing ipinagbabawal sa kanilang lugar ang pagkatay at pagkain ng aso. Malaki-laki ang multa noon at maaari pa silang makulong. Panay ang busa ng magkaibigan dahil sa nakawalang pulutan. Ang totoo nga niyan ay mga lasing na sila. Gusto lamang ulit nilang mag-inom upang mapunan ang labis na pagkagumon sa alak. Susuray-suray ang dalawa habang sige sa kakamura at kakasipa ng kung ano-ano. Hindi na pinansin ng mga kapitbahay ang kanilang ingay dahil nasanay na rin sa kanila. Kung sana ay sanay na rin ang mga tao sa alulong ng aso, ay hindi nila papakawalan iyon. Muli na namang nagmura ang magkaibigang lasing nang maalala ang nakawalang grasya. Nang sa di kalayuan ay napansin nila ang isang figurang tila nakabulagta sa gilid ng basurahan. Dala ng mga umiikot na mga mata, sanhi na rin ng kalasingan, ay aso ang tingin ng mga ito sa figura. Nagkatinginan ang magkaibigan, nagkangitian. Mukhang natutulog ang aso. Kung magdadahan-dahan sila, ay hindi mararamdaman ng hayop ang kanilang pagdating. Hindi na ito makakatakbo o makakaiyak kung mahahataw nila ng malakas sa ulo. Pagsapit ng umaga, ay isang kalunos-lunos na tagpo ang bumulaga sa mga residente ng Sitio Concepcion. Dalawang bangkay ng hindi makilalang mga lalaki ang luray-luray na nakahandusay sa isang basurahan. Animo kinatay ng hindi malamang hayop ang itsura ng mga iyon. Lasog-lasog ang katawan at lamang loob. Basag ang mga bungo.
na tila hinampas ng matigas at malaking bagay. Ngunit walang mahanap na gamit sa pagpatay sa paligid ng mga ito. Wala ring iniwang bakas ang salarin. Sino o ano kaya ang may kagagawan noon? Sindikato kaya? Mga adik? Mga kaaway ng dalawang lalaki? Ngunit sino ba muna pala ang mga kaawa-awang biktima? Sa pinangyarihan ng krimen ay pasugod ang dalawang ginang na nang nagdaang gabi pang hinahanap ang kanilang mga kabiyak. Mangyari nagpaalam lamang daw na magiinom ang mga iyon. Bagamat ayaw sanang payagan ng kanika nilang mga asawa, ay wala namang magawa ang mga iyon dahil sapak o buntal ang magiging tugon ng mga abusadong lasenggo. Pagkakita ng dalawang ginang sa luray-luray na mga bangkay, ay napabunghalit na lamang ng iyak ang mga iyon. Kilala ng mga ito ang katawan ng kanilang mga asawa, lasog-lasog man ang mga iyon. Sina Densyo at Egay. Sino kaya ang tumapos sa buhay ng dalawang lalaki? At bakit ganoon kabrutal ang paraan? Walang nakakaalam. Ngunit kumakalat na ang bulong-bulungan. Nang nagdaang gabi raw, ay may umaalulong na aso. Bilog na bilog pa naman ang buwan. At sa lugar nila ay may bagong silang na sanggol. Isa sa paboritong lantakan ng mga aswang. Hindi kaya ang mga lasenggo ang napagdiskitahan ng aswang dahil hindi nito makuha ang bata? Kaagad na isinantabi ang kwentong aswang. Panakot lamang daw iyon sa mga bata. Maaaring adik ang pumaslang sa dalawang lasenggo o kaya naman ay mga kagalit ng mga ito. Hindi naman nakalagpas sa kaalaman ng mag-asawang Ricky at Lala ang nangyari. Bagamat hindi naman naniniwala sa aswang si Ricky, ay hindi na lamang nito iyon isinaboses. Dahil kay Lala ay bentang-benta ang ganoon. Naniniwala ito na aswang ang tumira kay Densyo. Saad pa ni Lala, ay baka ang umaalulong na aso ng nagdaang gabi ang aswang. Palihim na bumuga ng hangin si Ricky at tumangu-tango. Maigi na raw na may aswang na gumagala sa kanilang lugar upang matakot ng lumaboy tuwing gabi ang mga tao. Nang sa gayon ay tumahimik ang paligid at hindi na mabulabog sa pagtulog ang kanilang anak. Mistula namang balsam na nakapagpakalma sa balisang si Lala ang tinuran ni Ricky. Napangiti ito at bahagyang ipinaghele ang sanggol sa kanyang bisig. Ilang gabi pa ang nagdaan. May kasiyahan sa bahay ni na Aling Esme na isa sa mga unang bumate sa pagdating ni Lala. Nooy 18 taong kaarawan ng anak nitong dalaga na si Lorena. Kaya naman may sayawan pa sa kanilang bakuran. Bukod doon ay may video ka rin sa gilid. Napakaingay. Kaya naman walang nakarinig sa sigaw ng isang bisita na kasalukuyang nilalaslas ang leeg, dibdib at tiyan. Mababakas ang takot at gulat sa mukha ng babae na nanlalaban man ay hindi naman makayang tumbasan ang lakas ng katunggaling hindi nito makita sa dilim. Umuungol lamang iyon na tila gutom na hayop. Nangihina na ang babae dahil sa dami ng dugong rumaragasa mula sa malalim nitong sugat sa leeg at dibdib. Maririnig ang gigil at pigil na ungol ng nilalang na nagpapakawala ng malalakas na sipa sa sikmura ng babae. Tumilapon ang biktima at bahagyang nakalayo. Dadambahin ba sana itong muli ng nilalang ng dilim, ngunit nagawa pang ang makasigaw kahit pa napapaos na. Biglang tumigil ang tugtugan at kasiyahan. Tumahimik ang buong paligid at muli, isang paos at nahihirapang sigaw ng paghingi ng saklolo ang pinakawala ng babae. Nagmamadali namang humalo sa karamihan ang nilalang at iniwan ang naghihingalong babae.
Ang kasiyahan ay binalot ng hindik ng mga sigawan nang makita ang dugo ang babae. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit hindi na rin umabot ng buhay dahil sa dami ng dugong nawala rito. Ang tanging nasambit na lamang ng babae ay may umuungol na anino sa dilim. Pumutok na naman ang balita kinaumagahan. Kumpirmado umano na may nananalasang aswang sa Sitio Concepcion. Sa katunayan, ay ito ang pumaslang sa primera biretera ng bayan na si Wilma. Katatapos lamang daw umawit ni Wilma sa kaarawan ni Lorena. Nagpaalam ito saglit upang sagutin ang tawag ng nobyo, kaya bahagya itong lumayo sa ingay. Ngunit mga palahaw na nito ang narinig makaraan ang ilang minuto. At natagpuan nga itong agaw buhay. Nasabi pa nga nito kung ano ang narinig at nakita sa umatake rito. Malinaw na isang deskripsyon ng aswang. Dahil doon, ay naging mapagmasid at maingat ang mga residente ng sitio. Maaari ngang aswang din ang pumaslang kina Egay at Densyo dahil halos iisa ang paraan ng pagpaslang. Pinaglalaslas o pinagkakalmot ang katawan. Kung hindi siguro nakahingi ng saklolo si Wilma, ay baka luray-luray din ito bago tinantanan ng aswang. Kung may isang bagay man na naidulot ang takot ng mga tao sa aswang, iyon ay ang katahimikan ng Sitio Concepcion. Payapang-payapa ang mga gabi, kasing payapa ng pagtulog ni Baby Alice, na sa wakas ay hindi na nabubulabog ng ingay ng mga kapitbahay. Napabugan na lamang ng hangin si Ricky habang pinapanood ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mag-ina. Bumalatay ang malungkot na ngiti sa mga labi ng lalaki nang mamasdan ang maitim na bilog sa paligid ng mga mata ni Lala. Talagang puyat na puyat ito sa gabi-gabing pagpapatahan kay Baby Alice sa tuwing nabubulahaw ito ng ingay ng mga kapitbahay. Katulad na lamang ng mga sandaling iyon. Napadungaw sila sa bintana dahil nagsisigawan na naman ang mga kapitbahay nila. Namataan daw kasi ang isang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Ricky nang umingit si Baby Alice. Nang lingunin naman niya si Lala, ay gising na rin ito. Halos panawan ng ulirat ang mga residenteng nakakita sa maitim na anino sa dilim. Isang aswang ang patalon-talon sa mga bubong at tila walang takot na naghahanap ng mabibiktima. Ilang matatapang na kalalakihan ang humabol doon, ngunit sadyang napakabilis pala nito. Galit na galit ang taong bayan sa aswang dahil ilang mga kapitbahay na nila ang walang awang kinatay nito. At mukhang sinalala na ang isusunod nito dahil patungo sa bahay ng mga ito ang direksyon ng salot. Lalong nagsigawan ang magkakapitbahay nang maalalang may sanggol nga pala sa bahay ng mag-asawa. Lalong napasigaw ang mga residente nang makitang tila inaabangan ni Lala ang aswang dahil nakahambalang ito sa daraanan ng salot. Pinaaalis ng mga tao si Lala at pinapapasok sa loob ng bahay. Tawag ng mga tao si Ricky. Ngunit wala rin namang magawa ang lalaking hindi magkanda o gaga sa pagpapatahan sa nag-aalborotong sanggol. Tila naman natakam ang aswang pagkakita nito kay Baby Alice dahil lalong bumilis ang pagtakbo nito. Subalit ganoon na lamang ang gulat ng lahat nang biglang maglabas ng mahabang kawayan si Lala at salubungin ang aswang. Ekspertong itinarak ni Lala ang kawayan sa dibdib ng natulalang aswang. Pagkatapos ay iwinasiwas ang may kahabaang punyal na binunot nito sa tagiliran. Pinaglalaslas nito ang muka, leeg at dibdib ng aswang na hindi madepensahan ang sarili dahil sa pagkakatuhog. Galit na galit ang mga ungol ni Lala at hindi nito tinigilan ang aswang hanggang sa hindi iyon naluluray.
Tulala ang mga residente nang matapos si Lala. Naliligo ito sa dugo at hinihingal. Ngunit tila walang anumang iniwan ang katawan ng aswang at pumasok sa loob ng bahay. Hindi malaman ng mga saksi kung magdiriwang ba sila sa pagkapatay sa aswang o mangangamba sa ginawa ni Lala, na tila ba may kahalintulad. Si Ricky naman ay nagmamadali nang pumasok sa bahay at ikinandado ang pintuan. Tamang kalalabas lamang ni Lala sa banyo. Malinis na ito at nakapaligo. Nakapikit ito, ngunit nakangiting lumapit sa kanya upang kuhain ang kanilang anak at ipaghele hanggang sa makatulog. Maya-maya ay nakahiga na rin si Lala at itinuloy na ang naudlot na pagtulog. Tila nauupos na kandila si Ricky habang nakasandal sa dingding at lumuluha. Bago pa man sila nagpakasal ni Lala, ay alam na niyang may psychosis ito. Ngunit hindi naman iyon malala. Ngunit ng mga anak ito, ay tila ba naging grabe ang kondisyon ng babae. Ayaw na ayaw nitong nabubulabog sa pagtulog ang kanilang anak. Kaya naman kapag umiinit na ang ulo ng kanyang asawa, ay ito na mismo ang nagpapatahimik sa maiingay na nanggigising kay Baby Alice. Nagawa nilang itago ang kamatayan ni Egay, Densyo at Wilma. Ngunit sa pagpastang ni Lala sa aswang, ay tiyak na magmimitsa ng paghihinala sa kanilang mga kapitbahay. Nagdesisyon si Ricky. Kailangan nilang lumipat ng tirahan. Kinuha niya ang maleta na nasa ibabaw ng aparador. Ngunit nahulog naman ang isa pang maliit na maleta na nakapatong palaroon. Nagulat si Baby Alice sa kalampag, kaya umiyak ito. Nang lingunin niya si Lala, ay gising na rin ito.